titipon bilang iglesia na inyong tinawag at tinubos sa inyong banal na dugo. Kahit marami po kaming pagkukulang, marami po kaming bagay na hindi tama sa inyong harapan. Sa araw na ito, linisin niyo po kami ng inyong salita at ang inyong salita nawa ay magturo sa amin upang makapamuhay kami ng may takot, ng may pagsunod at may pag-ibig sa inyong salita. Upang ang iglesia, ang church ay mapangalagaan po namin sa pamamagitan ng aming pamumuhay bilang iyong mga anak. Kaya sa araw na ito, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan ang dakilang biyaya ng Diyos hanggang sa kami po ay lumago at tumatag sa inyong harapan. Kung may mga bagay na mali sa amin, ituwid niyo po kami at turuan niyo po kami, Panginoon, na matakot at magpakumbaba po sa inyong harapan. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. So kung may Bible po kayo, buksan po ninyo sa 1 Corinthians o 2 Corinthians. Okay, 2 Corinthians. Second Corinthians chapter 6. Okay. Chapter 6, verse 1 and 2. Okay? Nakita niyo na po? So, babasahin po natin ng sabay-sabay, ng dahan-dahan lang. 2 Corinthians chapter 6, verse 1 and 2. Basahin po natin, 3 to 1. Yamang gumagawa kami kasama niya, nananawagan din kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahon. Kanais-nais. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Ito po ang salita ng Diyos. Dito po tayo mag-aaral. Pero bago po ako pumunta sa ating pakikinig at pag-aaral, ay gusto ko muna po magpasalamat sa ating mga brothers and sisters. No? Nakita nyo ba yung mga picture sa ating GC? Okay, so katatapos lang po ng ating Bible seminar sa Banila Mission Branch. Tama po? So, base doon sa status, doon sa report, o base doon sa nakita nyong ebidensya, marami naman po yung nakapakinig na mga kaluluwa doon sa Ebanghelyo. Okay po? Siyempre, hindi po natatapos ang ministeryo sa pangangaral lang ng Ebanghelyo. Una, salamat din po sa inyong mga partisipasyon, sa inyong pagtulong, pagsuporta, pananalangin, o pagtatrabaho, pinagpawisan po kayo sa pagtulong, nagluto kayo, naghakot kayo, lahat ng bagay na ginawa po ninyo, iyon ay para sa Panginoon. Ano po? Siyempre, yung pagtuturo, pangangaral ng Ebanghelyo ay simula lang. Tama po? Yung pinakamatagal na proseso ay ang pag-aalaga sa mga kaluluwa. Di ba? Minsan, ang pananatili nila sa church, nakadepende rin sa atin. Tama po? Bakit ko po nasabing ganon? Kung sila ay pumupunta sa church, at hindi tayo naging mabuting ehemplo o example sa kanila, maaaring hindi nila ma-appreciate o maaaring hindi nila masabi, talaga bang church ba ito? Kaya kung sila ay nasa church na, mahalaga po na madama nila, makita nila yung example para sa atin. Hanggang maaari, tayong mga naunang naligtas, hindi nila maging kahinaan, maging kalakasan nila tayo. Kasi napakahirap mag-ebanghelismo, alam niyo ba yun? Napakahirap magdala ng tao sa church. Di ba? Kaya pag nandiyan na sila sa church, dapat natin silang ingatan din. Tama po? Kasi magpapagal tayo, magtuturo tayo, nagpupuya tayo, gabi na tayo nakauwi, nandiyan na sila na sa church. Pero kung hindi tayo maingat, itong mga bagong kaluluwang ito ay maaaring isipin nila, ayoko dito kasi ganito, nakikita ko sa mga ganito. No? Kaya dapat ingatan natin sila. Okay? Para manatili sila.
Dapat makita nila yung example sa ating personal na buhay. Hindi ko sinasabi yung perfectong pamumuhay. Sikapin nating maipadama sa kanila na ito talaga yung totoong church. Napunta kayo sa tamang church, napunta kayo sa tamang fellowship, hindi kayo nagkamali. Tama po? Kaya sana tulungan natin silang lumago. Kayo, malaki na yung inyong sakripisyo din. Hindi ba? Yung iba dito sa inyo, nag-share ng pera, nag-share ng lakas, nag-share ng pagkain, lahat ng bagay na kaya nyo, binahagi ninyo para lang sa mga kaluluwang ito. So, kung ganon, hanggang sa sila'y manatili at lumago, maging part nila tayo. Tama po? Ingatan natin sila hanggang sa sila ay katulad natin na makapanatili sa loob ng iglesia, ng church. Kaya minsan, napakahalagang maisip natin paano ako makakatulong sa kanya para lumago. Okay? So, ngayon pumunta tayo dito sa topic natin, sa ating pag-aaralan, sa chapter 6 ng 2 Corinthians. Okay? Binanggit dito ni Paul yung mahalagang paalala. Okay? Sabi niya dito, yamang gumagawa kaming kasama niya, nananawagan din kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Okay. Bakit po sinabi ni Pablo yung salitang huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan? Kaya yung title natin doon ko rin po kinuha, Not to receive the grace of God in vain. Ano ba yung grace? Ano ba yung tinutukoy ni Pablo? Actually, yung grace ay ino-offer sa unbeliever at sa believer. Tama po? Sinabi ni Pablo, huwag mong tanggapin yung biyaya ng walang kabuluhan. Huwag mong ituring na ang bagay na ito ay walang silbi o walang pakinabang. The word grace. Tama po? Tignan natin kung bakit sinabi ni Pablo ito sa mga Kristiyano sa Corinto. Bakit ba sinabi ni Pablo yung salitang ito na huwag nilang tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan? Actually, pag binasa po ninyo sa 1 Corinthians na isinulat ni Pablo, doon makikita natin kung paano ang mga believer sa Corinto ay bagamat sila nanigtas, subalit sa 1 Corinthians, pag binasa po ninyo, nagkaroon sila ng maraming problema sa kanilang Christian life. Kahit na ligtas na sila, hindi sila nabuhay ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Okay? Kaya kung mababasa po ninyo paano nagsimula yung aklat o yung book o yung Corinthian Church, mababasa nyo sa Acts chapter 18, doon binanggit ni Pablo. Pero, nung sumulat siya sa 1 Corinthians, kaya yung mga believer, mga mananampalataya sa Corinto ay dumating yung panahon, naging kaaway sila ni Pablo. Sa panahon na meron silang argument dahil sa pamumuhay ng mga Kristiyano sa mga Corinto, sila ay itinutuwid at kinorek ni Pablo. Okay? Kaya sinabi ni Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 6, hindi nyo ba alam, kayo ay templo ng banal na Espiritu at ang banal na Espiritu ay naninirahan sa inyo. Sinabi yun ni Pablo, sapagkat pagkatapos nilang maligtas, yung buhay nila, hindi po nagagamit ng Diyos dahil nabuhay sila ng hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Diba? Kaya sinabi ni Pablo, hindi nyo ba alam na kayo ay templo ng banal na Espiritu? Ang ibig sabihin, baka hindi mo alam, ikaw na isang Kristiyano, ikaw na isang ligtas, hindi ka na dapat magamit pa ng dyablo. Hindi ka na dapat mabuhay ng katulad sa mga sanlibutan ito. Hindi ka na dapat mabuhay katulad ng mga hentil. Kaya sinasabi ni Pablo, actually, nag-commit din sila ng mga immorality, division, at binasa po nila. Sa 1 Corinthians chapter 3, sinabi ni Pablo, nakikiusap ako sa inyo na magkaisa kayo ng pag-iisip. Dahil dito, yung hindi nila naunawaan kung gaano kahalaga ang biyaya ng Diyos. Tama po? Kaya yung topic natin dito, nilagyan ko ng title, Not to receive the grace of God in vain. So kaya,
Bakit ito sinasabi ni Pablo? Actually, sa 2 Corinthians, mababasa po ninyo kung paano idinipensa ni Pablo yung pananampalatayang ito. Tinalakay din niya rito sa 2 Corinthians yung pagiging generous ng mga believers sa Corinto. Okay? Kasi sa 2 Corinthians, nagkaroon siya ng reconciliation sa mga mananampalataya ng Corinto. Pero sinabi niya sa chapter 6, sabi niya, yamang gumagawa kaming kasama niya. Sino po siya? Ang Diyos. Tama po? Si Pablo ay gumagawang kasama ng Diyos. Kaya sinabi niya, nananawagan din kami sa inyo, kanino? Sa mga mananampalatayang ito na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Alam niyo, yung mga taong hindi ligtas, sinahamak itong biyayang ito. Ano ang offer ni Jesus Christ? In-offer ni Jesus Christ yung buhay niya para sa mga taong hindi ligtas. Binigay niya yung buhay niya, dumanak ang dugo niya, at doon nagdusa siya. At yung pag-ibig ng Diyos, ipinakita niya kung paano namatay siya para sa atin o para sa mga makasalanan. Tama po? Dumanak yung kanyang dugo dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya yung biyayang ito na sinasabi ni Pablo, hindi po ito natanggap ng tao sa pera, hindi natanggap ng tao sa pamamagitan ng sariling pagsisikap, sariling gawa, pagiging mabuti o mabait. Sinasabi sa Hebrew chapter 2 verse 10, natanggap yung pagdurusa, natanggap yung biyayang ito dahil sa pagdurusa ni Kristo. Nagdusa si Kristo para ang biyayang ito ay matanggap ng bawat taong nagnanais na magkaroon ng kaligtasan. Kaya yung kaligtasan meron tayo ngayon. Maging yung mga Corinthian believers, sinabi ni Pablo, hindi nyo tinanggap yung biyayang yan ng pera sa pamamagitan ng pera. Hindi nyo tinanggap yung kaligtasan sa pamamagitan ng inyong sariling sikap o gawa. Hindi dahil sa inyong lakas, hindi dahil nagbenta kayo ng mga bagay na meron kayo, kundi tinanggap nyo yung biyayang iyan dahil sa pagdurusa, paghihirap, at pagbibigay ng buhay ng ating Panginoon. Kaya sinabi niya rito, nakikiusap ako sa inyo, sabi niya, nananawagan kami sa inyo, huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Mga brothers and sisters, ang ibig sabihin, kung tinanggap niyo yung kaligtasan, huwag niyong tinanggap ito ng walang kabuluhan sa inyo. Bakit po? Bakit sinasabi ni Pablo na huwag tanggapin ang biyayang ito ng walang kabuluhan? Actually, ang mga Kristiyano sa Corinto, bagamat sila ligtas, nabuhay sila minsan sa tinatawag na legalistic, nabuhay sila minsan sa tinatawag na self-righteousness, nabuhay sila sa tinatawag na good deeds, mabuting gawa, nagmalaki sila sa kanilang sarili. Iniisip nila ang pagiging matuwid at banal ay dahil sa ganitong kanilang gawain. Hindi naman tayo naging banal dahil sa tayo ay gumawa ng tama at mabuti. Yung sanctification ay ginawa ng Panginoon sa atin at dapat nating ipamuhay. Kaya sinabi ni Pablo, huwag niyong tanggapin yung biyayang ito ng walang kabuluhan. Okay? Kaya minsan sa church, okay, konting applications, kung minsan sa church, tama po, siguro hindi lang natin pa napag-iisipang mabuti kung gaano kahalaga yung kaligtasan nyo ngayon. Kaya minsan, para sa kaisipan ninyo, mahirap naman mabuhay ng matuwid, mahirap naman mabuhay ng banal, ang hirap naman pumunta sa church. Kahit dapat masunod ko din yung gusto ko. Dapat kahit mali, gagawin ko. Pag ganun po yung iniisip natin, parang sinasabi ni Pablo, tinanggap mo yung biyayang ito nang hindi mo binibigyan ng pagpapahalaga. Tama po? Bakit ba tayo tumanggap ng biyaya? Kasi hindi tayo karapat-dapat. We have not deserved for this grace na ibinigay ng Diyos, diba? Tumanggap lang tayo nito dahil sa ang Diyos ay nahabag sa atin. E sinasabi ni Pablo, yung biyayang ito dapat nating pag-ingatan, pahalagahan, at ituring natin na ito ay isang
biyaya na hindi naman tayo karapat-dapat. Maraming tao na pupunta sa langit at pupunta sa impyerno, iniisip nila, tama po? Pero hindi nila naunawaan yung biyayang ito ng kaligtasan. Kaya minsan, kahit sinasabi na natin ligtas, ligtas na, pero yung buhay ng tao, ng isang Kristiyano na ligtas, hindi rin kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, huwag niyong tanggapin yung biyayang ito ng walang kabuluhan. Sinabi niyong ligtas kayo, tapos yung pamumuhay niyo ay hindi nagiging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Paano mo nasabi yun? Kaya tayo naligtas para bigyan ng kaluwalhatian at kalugod-lugod ang pangalan ng Diyos. Tama po? Kaya sa 2 Corinthians chapter 11 verse 3, sabi po, ngunit ako'y natatakot kung paano si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuhan, ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Sabi ni Pablo, maaaring sa inyong mga pag-iisip, mailigaw kayo mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Pero yung problema ng mga tao, kadalasan ay pagiging emosyonal. Po? Mga Pilipino, masyadong emosyonal. Ang bilis mag-response ng emotion kaysa isip sa mind, yung wisdom. Diba? Maging sa church minsan, yung mga kabataan, nagiging emosyonal sila, hindi nila natatanggap yung wisdom. Maging siguro, mga nanay din. Kapag tayo gumagamit lagi ng emosyon, tapos Kristiyano tayo, hindi nyo ba alam na ang emosyon minsan ay winawasak yung ating buhay Kristiyano? Akala lang natin okay yon. Pero sa paningin ng Diyos tayo titingin, huwag sa paningin ng tao. Tama po? Kung titingin tayo sa paningin ng tao, maaari sa atin, okay lang yon, acceptable yon sa paningin ng tao. Yung standard ng tao ay nakapattern sa standard ng sanlibutan. Pero yung standard ng Diyos, hindi po nakapattern sa ating iniisip, sa ating sinasabi, sa ating gusto. Ang standard ng Diyos, kung ano yung salita ng Diyos, ito yung dapat. Sabi ni Pablo, ako'y natatakot, maaaring kayo ay madaya kayo ng inyong pag-iisip at mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Mailigaw. Instead na tayo ay maging matapat, tayo ay hindi maging tapat. Instead na ang ating isipin natin kung paano natin bibigyan luwalhati at gagantihan ng Diyos, maaaring hindi natin naiisip yun. Tama po? Tingnan po ninyo yung mga taong naliligtas. Anong ginagawa po ng mga taong naliligtas? Actually, pag makikita nyo yung mga taong naliligtas, meron silang ginagawa para sa Panginoon. Iniisip nila, hindi ko kayang gantihan yung biyayang ito, pero gusto kong maging bahagi sa pagtatayo, pagpapatibay ng iglesia at ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya maaari, yung iba ay naligtas, subalit maaaring sila ay nadadaya. Ano po? Maybe they were saved, pero sila ay nadideceive. Bakit po? Sa kanilang iniisip at emosyonal na status. Maaari, nayanuhan nila na ligtas sila, naintindihan nila na namatay si Kristo para sa kanila, subalit yung kanilang puso at isipan ay hindi bigay ng kaluwalhatian para sa Diyos. Mahalaga po yung after salvation, mahalaga po ano ang iyong gagawin. Ano? Alam nyo, sa totoo lang, ano ba dapat nating matutunan dito sa church? Ano ang dapat nating matutunan? Kapag dito sa church, natutunan pa natin yung mali, yung pamantayan ng sanlibutan, huwag na tayo sa church pumunta. Kasi sa labas, matututunan na natin yan. Ano po? Gusto nating matuto ng makasanlibutang paraan. Gusto nating matuto para sa ating sarili, hindi natin kailangan yung church na ganito. Bakit po? Kasi dito sa church, tinuturoan tayo, pinag-aralan natin, maging
banal, maging matuwid, maging tama ang ating gagawin, iisipin at lalakaran. At sabi dito, yung kaligtasan ito, dapat nating pinapahalagahan. Ito yung ating pinag-aaralan dito sa loob ng iglesia, ng church. Now, kung dito, matututunan natin yung pagiging makasanlibutan, ano ang benepisyo natin dito? Ano po? Siguro, naiisip natin, napakahigpit naman ang salita ng Diyos. Hindi yung salita ng Diyos lang, kundi ang Diyos. Matutunan natin, pahalagahan ang ebanghelyo na tinanggap natin, yung biyaya ng Diyos, matututunan natin sumunod dito sa iglesia, sa church. Bakit ako nandito sa harapan nyo? Para maging boss, para maging hari dito, para ako lang susundin nyo? Hindi po yan ang purpose kung ba't ako nandito. Hindi ko gustong maging commander-in-chief. Ayoko nga maging bossy, ayoko nga lagi nag-uutos kasi baka sabihin, parang itong pastor na to masyado. Bakit ako nandito? Nilagay ako ng Diyos dito para magturo sa inyo. Ituro yung tama, yung banal, matuwid, katotohanan. Ito ang dapat nating gawin. Lahat tayo dito dapat sumunod. Tama po? Na kung hindi natin yan susundin, ano ang gusto nating matutunan? Tama po? Kailangan nating proteksyonan yung church. Kailangan nating pangalagaan yung ating church. Alam, nandyan po kayo? Kailangan yung isipin, ano man ang inyong gagawin, ano man ang inyong iisipin na magiging salungat sa turo ng Biblia ay makaka-apekto sa church. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Kaya minsan, hindi ba sinasabi nila, yan, nagsisimba pa naman dyan, tas ganyan ang gawain. Nakakahiya po iyon. Tama po? Nakakahiya, nasasabihin ka ng ganon. Dapat mo nating maisip. Dahil sinasabi ni Pablo, huwag ninyong ituring na walang halaga ang biyaya ng Diyos na ating tinanggap. Dapat ang biyayang ito magdala sa atin ng dignity. Magdala sa atin ng magandang testimony. Kaya sinasabi sa akin ng mga awit, iniingatan ko ang aking patotoo. Awit 119. Bakit? Para ang Diyos na tumawag sa akin, ang Diyos na nagbigay sa akin ng biyaya, ang Diyos na nagbigay sa akin at nagpatawad, ang nagpala sa akin ay maluwalhati sa pamamagitan ko. Kaya sinasabi ni Pablo na dapat i-check natin ang ating sarili. Sabi po sa 2 Corinthians 13 verse 5, sinasabi ninyo yung sarili. Kung kayo nasa pananampalataya, subukin ninyo yung mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Kristo ay nasa inyo? Malibang kayo natigok sa pagsubok. Siyasatin natin yung ating sarili. Huwag sa ating sariling pamantayan. Siyasatin natin yung sarili. Ako ba, nagbibigay ng luwalhati sa pangalan ng Diyos? Halimbawa, kung may mga anak kayo, no? Ako lang, ilang araw na yung counseling ko sa online. Halimbawa, may mga anak kayo, ang mga anak nyo ay hindi sumusunod sa inyo, nagiging pasaway, gumagawa ng problema, trouble. Paano ang iisipin ng isang magulang? Itong anak kong ito, nagbibigay lagi ng kahihiyan sa akin sa mga tao. Hindi ko siya makontrol. Kaya yung anak na nagbibigay ng kahihiyan sa magulang, anong isipin ng magulang? Magagalak ba siya? Of course, kahit na hindi siya sumusunod, magulang is still magulang. Mahal pa rin yung anak. Ang problema dito, yung nagiging impact. Tama po? Kaya yung mga bata, pag hindi sila sumusunod ng tama sa magulang, nagbibigay sila ng problema sa magulang, nakakaya ang mga magulang. Minsan, naisip mo, paluin, disiplinahin. Tama po? Dahil kung ano ang kanyang ginagawa, action, iniisip, nagiging epekto ito sa kanyang mga magulang. Alam nga naman sisihin yung ibang tao. Tama po? Yan ba ang mga anak mo? Bakit ganitong ginagawa? Bakit ganon? Siyempre, kung may problema sila, hindi naman ibang tao ipapatama, ang magulang pa rin. So, ganon din sa harapan ng Diyos. Tayo rin, kung hindi tayo nagiging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, kung hindi tayo nabubuhay ng ayon sa matuwid, na pamumuhay, banal na pamumuhay, kung hindi tayo lumalayo sa kasalanan, kung nabubuhay din tayo sa sanlibutan, sa pamantayang ito,
ano din ang iisipin ng Diyos sa atin? Sabihin ng Diyos, wala bang kabuluhan sa iyo ang pagdurusa ni Kristo? Wala bang kabuluhan sa iyo ang kamatayan ni Kristo para sa iyo? Wala bang kabuluhan sa iyo ang pag-ibig ni Kristo? Wala bang kabuluhan sa iyo ang pagdama ng dugo ni Kristo? At iyan ang iyong isinusukli. Ano po? Kaya sinasabi ni Pablo na hindi natin dapat suklian ng ganitong pamumuhay yung biyaya ng Diyos. Hindi ba? Dapat suklian natin yung kaligtasan ito, yung pag-ibig ni Kristo, yung pagdurusa ni Kristo para sa atin. Suklian dapat natin ito ng mabuti. Hindi tayo dapat na maging makasira pa sa pangalan ng Diyos dahil sa atin. Dapat natin itong sikapin. Kaya sabi ni Pablo, huwag ninyong bigyang walang halaga ang biyaya. Kaya sabi po doon sa Galatians chapter 5 verse 4, kayo'y hiwalay kay Kristo. Kayong mga nagnanais sa ring ganap sa pamamagitan ng kautusan, nahulog kayo mula sa biyaya. Sa totoo lang po, ang bawat isa sa atin ngayon ay nabubuhay na lang sa biyaya ng Diyos. Alam nyo, ang mga tao, wala naman silang pag-asa na pinangahawakan. Maliban sa sarili nilang propesyon, trabaho, magandang buhay. May mga tao nag-iisip na pagka nawala na yung kayamanan nila sa mundong ito, magpakamatay na lang, putulin na lang yung buhay. Tama po? Hindi nila natagpuan yung tunay na joy. Hindi nila natagpuan yung tunay na biyaya. Pero tayo, mga brothers and sisters, kayo nandito, nakaupo kayo. Natagpuan niyo yung biyaya ng Diyos, tama po? Natagpuan natin yung very precious grace of God. Natagpuan natin yung biyaya na hindi naman tayo karapat-dapat. Siyempre, kung sa tao, tumanggap tayo ng tulong nang hindi tayo karapat-dapat, anong tawag doon? Utang na loob. Tama po? Tumanggap tayo ng tulong, tumanggap tayo ng mga bagay na hindi tayo karapat-dapat, anong tawag doon? Paano natin ituturing yun? Ito ay biyaya at utang na loob sa taong ito. Ganun dapat ang isipin natin sa Diyos. Panginoon, alam niyo po, yung tinanggap kong ito, hindi naman talaga ako karapat-dapat dito. Tama po? Sino ba ako para kahabagan ng Diyos? Sino ba ako para pumasok sa langit? Sino ba ako para magsabi ngayon, tumanggap ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, pupunta sa langit, hindi mahulog sa impyerno? Sino ba ako para magsabing karapat-dapat ako sa ganito? Kasi marami akong kasalanang ginawa laban sa Diyos. Kaya tayo, habang tayo nagagamit ng Diyos, habang nakikita natin na instrumento tayo ng Diyos, nagnanais dapat tayong maging humble. Dahil maraming mas marunong, mayaman, mapera, matatalino, matataas ang aral kaysa sa atin na pwedeng gamitin ng Diyos. Pero tayo, ginamit tayo ng Diyos na ang tingin natin sa ating sarili, parang marami tayong kulang. Tama po? At yung biyayang ito ngayon ay dapat naisip natin, hindi pinipili yung mayaman o mahirap. Yung sinasabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18, lahat ng ito ay mula sa Diyos. Lahat ng ito, 2 Corinthians 5 verse 18, na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sabi po ni Pablo, lahat ng ito ay mula sa Diyos. Ang totoo, maging yung kalusugan natin ngayon, maging yung ating pera, resources, maging yung numbers of days na meron tayo na manatili sa mundong ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Tama po? Yung kalusugan na meron tayo ngayon, ibinibigay ito ng Diyos sa atin. Tama po. Sige, yan yung kalusugan para ikaw makapaglingkod ka pa.
Kaya ako rin, yung iniisip ko, as long as binibigyan tayo ng Diyos ng ganitong kalusugan, ganitong kalakasan, magpatuloy ka. Tama po. Dahil ang Diyos naman ang tumatawag, Diyos din ang bumabawi. Diyos din ang nagbibigay, siya rin ang bumabawi. Lahat naman ng bagay na meron tayo ngayon, ay ang Diyos naman ang may gusto at may nais sa atin. Kaya hindi tayo makapagmalaki sa harapan ng Diyos. Tama po. Kayo po, bakit po kayo nabubuhay ngayon? Bakit tayo nabubuhay ngayon sa mundong ito? Bakit pa kayo nag-extend? Bakit hindi kayo nandoon sa ospital, nakahiga? Bakit hindi kayo nandoon sa mga bedridden sa bahay, di na kayo makalakad? Bakit tayo walang sakit na cancer, wala tayong ganitong sakit? Dahil ba dahil ang Diyos sa may pinipili? Hindi. Dahil alam ng Diyos yung bagay na ito, magiging hadlang sa atin para maglingkod, sumamba. Meron bang pwedeng pumili? Ako, hindi ako tatamaan ng karamdaman na yan. Meron bang pwedeng magsabing ganun sa atin? Kaya yung meron tayo ngayon sa ilalim ng biyaya ng Diyos, dahil sinabi ni Pablo, yung biyayang yan tinanggap ninyo mula sa Diyos. Actually, yung promise ng biyayang ito ay before the foundation of the world. Tama po? Bago pa tayo isilang sa mundong ito, this is God's promise. Nagsimula yung biyayang ito sa Genesis chapter 3, verse 15. Kailan nagsimula yung biyaya ng Diyos? Nagsimula yung biyaya ng Diyos nang ang tao ay bumagsak sa kasalanan. Kaya sa Genesis chapter 3 verse 15 binanggit, ako'y maglalagay sa iyo sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. Sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sako. This is the gospel in the Old Testament. Di ba? Yung biyaya. Tinanggap natin ito. Binigay ito ng Diyos. Ipinangako ito ng Diyos pagkatapos bumagsak ang tao sa kasalanan. Kaya yung promise na ito ay dumaan sa maraming libong taon, hinintay yung pagdating ng katuparan. Kanino po? Kay Christ. Kaya sa Isaiah chapter 61 verse 10, sabi niya, ako'y nagagalak na mabuti sa Panginoon. Ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran, gaya ng lalaking ikakasal na ginagaya ka ng sarili ng palamuting bulaklak, gaya ng babae ikakasal na nagagaya ka ng kanyang mga hiyas. Sabi po ni Isaiah, ako'y nagagalak sa Panginoon. Ang aking buong pagkatao ay nagagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng damit ng kaligtasan. This is a robe of righteousness. Ano po? This is Christ's righteousness. Ano po? Ibinigay sa atin yung katuwiran ni Kristo para tayo maging matuwid sa paningin ng Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa cross, sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo, tayo ay nalinis at naging matuwid at banal sa paningin ng Diyos. Lahat ng ito ay galing kay Kristo at si Kristo ay galing sa Diyos. At si Kristo, ang ating Panginoon, ay ipinrovide ng Diyos upang tayo ay makatanggap ng biyaya. Yan yung church. Okay? Bakit po? Sabagat lahat tayo nagkasala. Tama po? Tayo ay hindi ginawa ng ganito ni Kristo. Hindi tayo magiging matuwid at banal sa paningin ng Diyos ngayon. Okay? Yan sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21, sabi po, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo maging katuwiran ng Diyos. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang makasalanan siya. Okay? Ginawang makasalanan si Kristo dahil sa atin. Dahil sa iyo. Tama po? Itinuring siyang masama, makasalanan dahil sa iyo at sa akin. Kaya mga brothers and sisters, kayong mga nakatanggap ng biyaya ng Diyos, paano niyo ito pinapahalagahan? Kasi, di ba,
hirap maintindihan yung mga tao na nagsasabing born again o Kristiyano, pero sila yung problema ng komunidad. Hindi nagbago yung buhay nila. Sila pa yung maririnig mo sa mga unbeliever. Yan ba? Born again ba yan? Eh, bakit ganun ang kanyang gawain? Although hindi lahat ng born again ganun. Maraming mga tao na masamang ugali, hindi ka nais-nais sa kanilang paningin nila, yung mga pananalita, pero dumating ng panahon na natanggap nila yung biyaya ng Diyos, nagbago yung buhay nila. Maraming taong ganun. Dati sakit sila ng ulo ng pamilya nila, ngayon hindi na sila sakit ng ulo. Maraming ganung tao ngayon. Binago sila ng salita ng Diyos. Hindi na sila nagiging problema ng pamilya. Hindi na sila nagiging problema ng community. Yan ang resulta ng biyaya ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, huwag niyong bigyang walang halaga ang biyayang ito. Kasi ito ay nagdala sa atin ng walang hanggang benepisyo. Kaya ano ba yung katibayan ng pangako ng Diyos? Yan sabi po rito sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa Kanya ay oo. Kaya sa pamamagitan niya ay aming sinasampit ang amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Okay? Amen. Ano po? Na pag nag-aamin tayo, ibig sabihin, Christ, may connection tayo. Amen. Ano po? Kaya yung pangako ng Diyos ay tinanggap natin sa ilalim ng habag ng Diyos. Kaya yung iba, hindi ba? Sa atin, mahirap pa mag-church, mahirap pa pumunta sa church, may naaabala pa kayo sa oras, di ba? Mahirap pa maglaan ng panahon sa Diyos. Mahirap pa sumunod. O yung mga kabataan dito, mahirap pa sumunod sa church. Laging sinasabi sa inyo, kaya kayo nandito para matulungan kayo, maging tama yung decision. Yung future ninyo ay nakapailalim sa salita ng Diyos, hindi kayo magkamali. Anong problema ng mga kabataan? Ang mga kabataan, pag hindi sila nakakilala, nagkaroon ng takot sa Diyos, dalawang bagay lang. Pumunta sila sa kapahamakan, sa simenteryo, sa ospital, o mapahamak sila. Mahulog yung kaluluwa nila sa impyerno pagdating ng panahon. Nakakaawa yung mga magulang na ang mga anak ay ganito ang sitwasyon. Alam niyo ba yun? Pag ang mga anak ninyo ay hindi niyo na masaway, tapos kung natuto pa yan mag-bisyo, mag-inom, natutong maaga mag-boyfriend and girlfriend, natuto maaga mag-asawa, tapos walang trabaho, hindi pa nakatapos sa pag-aaral, gaano kasakit ng ulo sa magulang yun. Tama po? Inuuna yung ganong bagay. Kaya sa church, lagi natin sinasabi, unahin muna yung ganito, ganito. Walang masama. Unahin yung ganito, turuan ng tama. Kasi, kahit ako ay nagka-counseling sa mga family, no? Hindi lang dito, maging sa labas. Kaya ilang series counseling ginawa ko by online. Sa mga family matters, sa problema sa mga anak. Minsan, ang mga anak, hindi mo rin pwedeng sabihin na lagi mo na lang silang, lagi ka na lang magagalit sa kanila. Wala kang magagawa kung yan ang pinipili nila minsan. Tama po? Pero yung salita ng Diyos, kapag naintindihan nila, maaari ito bumasag sa matigas nilang puso. Bumago sa kanilang mga pag-iisip. Maaari ito. Ito ang pag-asa. Tama po? Kung wala sila sa church. At kung hindi nyo sila kinokorek, hindi nyo sila pinapaalalahanan, magiging problema nyo sila in the future. Kaya si Pablo, sinasabi niya, kayong mga na-born again, kayong mga naligtas, huwag niyong ituring na walang halaga ang biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, sikapin niyong mabuhay na maluwalhati ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan mo. Okay? Yan sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 1 verse 21, subalit ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo ay nagpahid sa amin ng Diyos. Okay? Inilagay niya ang kanyang tatak sa amin, ibinigay sa amin ang Espiritu sa aming mga puso bilang paunang bayad. This is promise, God's promise. Ano yung ebidensya ng pangako ng Diyos na tumanggap tayo ng biyaya ng Diyos? Sa dito,
inilagay ang Espiritu sa ating mga puso bilang paunang bayad. Dapat po ninyo maintindihan ito, mga brothers and sisters. Ang Espiritu ng Diyos ay inilagay sa atin ngayon. Kaya, yung Espiritu ito, paunang bayad, ebidensya na ikaw ay tunay na tunay na tumanggap ng biyayang ito. Di ba? Kaya sinasabi ni Pablo, hindi nyo ba alam? Kayo ay templo ng banal na Espiritu. So yung templo ay dapat gumawa ng mga bagay na may kinalaman sa kabanalan, katwiran at pagsunod at katotohanan para sa Diyos. Ikaw yan. Templo ka. Ano po? Kaya sabi diyan, inilagay sa atin mga puso ang paunang bayad. Ito po yung assurance ng iyong kaligtasan. Di ba, pinag-aralan natin doon sa Bible Seminar, yung second coming. Tama po? Sa third session, merong tungkol sa rapture at second coming. Minsan, ang mga tao, kahit naririnig nila yung bagay na ito, ay hindi nila pinag-iisipang mabuti. Sinasabi ng Biblia na darating ang Panginoon nang hindi natin inaasahan. Sa oras na hindi natin inaasahan. Unawain niyo po yung salitang yun. Anong ibig sabihin nun? Hindi nakadepende kung ikaw ay matino ngayon o hindi. Hindi mo pwedeng sabihin, hintayin mo muna mabago ko yung buhay ko, Lord, bago ka dumating. Hindi pwedeng bago ako pumunta sa church, dapat saka naman pag matino na ako. Hindi mo mangyayari yun. Kasi yung pagiging matino mo, hindi mo magagawa, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya iniisip niyo ho ba, mga brothers and sisters, yung second coming, yung pagdating ni Kristo, iniisip niyo ho ba yan? Napag-isipan niyo ho ba yan na kung dumating ba si Kristo ngayon, ano ba ang magiging kalagayan ko? Napag-isipan niyo na ho ba yan? Kasi, kung hindi niyo po yun napag-iisipan, maaaring hindi po kayo, wala po kayong malakas na puso, malakas na pagnanais na gawin yung ministeryo na ibinigay ng Diyos sa iglesia. Kasi ang isa sa pinakamalakas na motibasyon sa atin kung bakit kailangan natin kumilos, gumawa, magsakripisyo, gawin yung mabuti at tama, dahil anytime maaaring ang Panginoon ay dumating nang hindi natin inaasahan. Hindi natin alam. Tama po? Kaya nga yung pagnanais natin at pagsisikap, hanggat maaari, abutan tayo ng Panginoon na ang biyayang ito ay ating pinapahalagahan. Huwag mo kayong mag-isip na ang lahat ng bagay na meron tayo ngayon ay makakalagpas sa Diyos. Magtipon na kayo ng mabuti at tama. Huwag kayong magparami ng mali. Tama po? Magtipon tayo ng mas maraming mabuting bagay na gagawin kaysa malimari yung mga born-again believer. Mas marami na silang ginagawang tama, kunti na lang yung mali. Pero kung mas marami tayong ginagawang mali kaysa tama, ayun yung problema ngayon pagdating ng Panginoon tama. Bakit po? Sabagat yung Espiritu ng Diyos ay idiniposit sa atin. Nilagay sa inyo. Kaya pag emosyonal kayo masyado, dali kayong tamaan ng emosyon, ang dali niyong masisira yung magandang pananampalataya ninyo, di ba? Dapat hindi tayo masyadong emosyonal. Dapat ang gumagalaw sa atin, mas maraming beses kumikilos sa atin yung ating wisdom. Yung wisdom. Okay? Kaya sa Ephesians chapter 1 verse 13, sabi po, kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng pinangakong Espiritu Santo. Tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Brothers and sisters, meron ka ng tatak, sealed. Darating ang araw, yung mga hindi ligtas, ang magiging sealed nila ay Antichrist, 666. Pero yung mga ligtas na born again, ang sealed nila, ang tatak nila ay ang banal na Espiritu. Yan yung katunayan na ikaw ay kabilang sa sambahayan ng Diyos.
At kung ang tatak naman ng tao ay 666 o yung itinatak sa kanila, yun ang katunayan na sila ay pupunta sa impyerno at kabilang sila sa sambahayan ng diablo. Kaya sinabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 44, diablo ang inyong ama kasi yan ang inyong ginagawa. Hindi ba? So dito, sabi po, lahat ng mga naligtas, tinatakan ng banal na Espiritu Santo. Sa verse 14, sabi po, siya ang katibayan ng ating mana. Hanggang sa ikatutubos ng pag-aari, ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. This is the evidence o katibayan ng ating mana. Yung banal na Espiritu po na nasa atin ngayon. Tinatakan tayo. Okay? Kaya, kung ligtas po kayo, may babala si Pablo para sa mga taong binigyan ng banal na Espiritu. May babala si Pablo dito sa Ephesians chapter 4, verse 30. Ano po ang sabi niya? Huwag ninyong bigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Ano po? Diniposito sa atin yung banal na Espiritu. Pagkatapos natin maligtas, inilagay sa atin yung banal na Espiritu. Kaya sabi ni Pablo, huwag ninyong bigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Naintindihan po ninyo yung salita niya? Huwag. Ang ibig sabihin ng sinasabi ni Pablo, yung biyayang ito, pahalagahan mo, huwag mong ipagwalang bahala, kung ganon, ang banal na Espiritu ay hindi mapipigati. Pero kapag ang biyayang ito ng kaligtasan ay hindi mo pinahalagahan, paano ba yung hindi pinapahalaga ng tao yung biyaya ng kaligtasan? Instead na mabuhay siya ng matuwid, tama at banal, nabubuhay siya ng laging salungat sa Diyos. Nabubuhay siya ng hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ginagawa niya ng lihim yung kasalanan at hindi nalulugod ang Diyos. Ang ibig sabihin, yung biyayang tinanggap niya ay binawalang halaga niya. Hindi tayo pwede maglihim sa Panginoon, hindi ba? Kung tayo ay gumagawa ng mga bagay na ito, alam ng Diyos lahat sa atin. Yung buhay natin nakatala sa libro ng Diyos. Ako yan lang lagi ang naisip ko. Ano man ang gagawin ko ng lihim, maging sa inyo, hindi nyo alam kung anong ginagawa ko, subalit ang Diyos nakatingin sa akin. Tama po? Pwede ka magsinungaling sa maraming tao magtago, subalit sa Diyos hindi. Pwede sabihin niyo, wala naman si pastor, wala naman yung mga ganito, lihim. Kahit ako, bilang pastor, pwede ko kayong dayain pag gusto ko. Pwede ko sabihin, dayain kayo. Pero, yung Diyos na nakatingin sa akin, hindi ba ako natatakot? Lahat ng tao na tumayo sa maling posisyon, sa maling sistema, sa maling daan, ay hindi po naging matibay, pumupunta sa pagbagsak at pagkahulog. Lahat ng taong lumalakad sa mali, lahat ng taong pumipili sa mali, pamumuhay, hindi matuwid na lakad sa mga bagay na kasalanan, ang pupuntahan nila ay pagkahulog, pagkawasak. Yan po yung direksyon nila. Pero lahat ng tao nagsisikap mabuhay sa matuwid, sa tama at sa banal, sa katotohanan, papunta sila sa pagkatatag, sa pagkatibay nila sa harapan ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, yung kaharian ng Diyos, itinatayo sa pamamagitan ng matuwid, banal at katotohanan na salita ng Diyos. Kaya huwag po kayong umasa, kahit malakas tayo ngayon, kahit na meron tayong magandang pangarap, pero kung mali ang ating nilalakaran, kung ang pananampalataya natin na hindi nagiging kalugod-lugod sa Diyos, brothers and sisters, at the end sa dulo, marirealize mo, bakit ganito? Ang daming frustration, ang daming painful na experience, ang daming problema ko nadadaanan, ang daming sakit ng loob at ulo na akong na-experience, bakit ganito? Ibig sabihin, walang blessings ang Diyos sa aking pagpapagalas ginagawa. Bakit ganito? Nagpagal ako, nagsikap ako sa dulo, hindi ako nagiging masaya. Tama po? Kung minsan sa isang Kristiyano, yan ay disiplina ng Diyos. Na kung tayo lumalakad sa matuwid at tama, gumagawa tayo sa Ebanghelyo, sa dulo. Kahit napagod kayo, nasaktan tayo, nahirapan tayo sa dulo, yung puso natin ay nagiging masaya. Sabi ni Pablo, huwag niyong pipigatiin ang banal na Espiritu.
huwag pighatiin. Ang ibig sabihin, huwag nating hayaan na ang banal na espiritu na nasa atin ay laitin. Ano po? Yung sabi ni Pablo doon sa Ephesians 4:31 and 32, sabi niya, lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway, paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. Verse 32, maging mabait kayo sa isa't isa, mga mabahagi nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Sabi niya sa verse 30, huwag niyong pigatiin ang Espiritu ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo tinatakan para sa araw ng pagtubo. Sa verse 30. Sa verse 31, lahat ng pait, galit po at pag-aaway, paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. Alisin, sabi dito. Alisin daw. Kaya alam niya po, ako ay dating ganon. Yung galit at puot ay hindi nawawala sa akin na. Nung hindi pa po ako born again, iyan po yung dating umalipin sa akin. Maging sa aming pamilya, sa aming magkakapatid, kaya napaka-troublemaker ng panahon na yun. Hindi pumapayag maapi, siyempre. So yung galit at yung puot, laging gumagawa ng pagkawasak at pagkasira. Kaya sabi ng Bible, lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway, dapat ating alisin. Ano po? Kundi sabi diyan, maging mabait kayo sa isa't isa. Piliin natin to, maganda ito. Ano po? Sister, alam mo, mabait na ako sa iyo. Ano? Talaga ba? Tanungin niyo mga yung katabi niyo, mabait yan sa inyo. Okay, yung mag-asawa, mabait ako sa iyo ngayon. Mamaya pagdating sa bahay, away tayo. Di ba? Kaya peke lang yung kabaitan, di ba? Pag nasa harap ng salita ng Diyos, mabait. Pero alam niyo po, pag Kristiyano tayo, pwede na natin piliin yan maging mabuti. Pwede na natin piliin yung tama at matuwid at totoo. Bakit po? Sabagat yung Espiritu ng Diyos, yan ang gusto. Tama po, yan ang gusto niya para sa atin. Tutulungan tayo magawa ito. Kaya nga, kung gagawin natin ito, sabi niya, hindi mapipigati ang Espiritu ng Diyos. Diba? Tutulungan niya tayo. Huwag niyo pong sabihin na kung mabiging mabait lang ako, kung gusto lang ng Diyos, pero kung hindi ko gusto, hindi ko yan gagawin. Gusto ko lang ng tama, kung gusto ng Diyos, pero kung hindi ko gusto, hindi ko gagawin. Pwede niyo talaga gawin yan, di ba? Pero ang Diyos, wala nang pagbabago sa gusto niya para sa atin. Tayo na lang ngayon ang magdi-decide. Nasa harap na natin yan. Tama po? Kasi meron pa tayong free will. May kalayaan pa kayo. Tama po? Eh yung pagsisimba, baka sinasabi niyo, gusto ng Diyos, magsimba ako, kaya magsisimba ako. Tapos bukas, hindi siya nagsimba, maaaring hindi gusto ng Diyos bukas kasi yung Sunday, hindi kasi gusto ng Diyos, kaya hindi mo na ako magsisimba. Pinagpintangan niyo pa yung Diyos. Tapos yung sinasabi ni Pastor Che, ang Diyos na ang bahala kung saan pupunta. Kaya sabi, kung ang Diyos ang bahala, hindi na sana binigay yung Biblia sa atin. Bakit pa bibigay ito kung ang Diyos na ang bahala? Ibig sabihin, hindi na natin, wala na tayong magagawa kasi Diyos na magdidesisyon kung saan ang direction mo. Tama po? Kung gano'n, sabi ng Bible, di mo kailangan. Kaya nga, sabi sa 2 Timothy chapter 3, di ba? Ang salita ng Diyos nagtuturo ng daan ng kaligtasan. Siya ibinigay ito. So, hindi Diyos ang bahala. Hinihintay ng Diyos kung ano ang gagawin mo nang ibinigay sa iyo ito. Tayo rin mga brothers and sisters, yung pagsisimba, pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pakikinig, this is God's desire para sa atin. Hindi mo yan desire. Naintindihan niyo po? Hindi niyo gusto yan. Kahit ako, hindi ko nga gusto ito. Pero bakit ko ginagawa yun? Kasi gusto ko sumunod sa gusto ng Diyos, hindi sa gusto ko. Bakit ako nag-aaral mabuti, nagtuturo, kahit mahirap at hindi ko gusto? Kasi ito ang gusto ng Diyos. Kung ganon, yung gusto ko hindi ko pwedeng sundin. Yung gusto ng Diyos ang dapat ko susundin. Naintindihan niyo po? Kaya kayo nandito, dahil gusto ng Diyos, nandito kayo. Tama po ba? So pag hindi kayo pumunta rito, hindi ibig sabihin hindi gusto ng Diyos yon. Kayo ang may gusto nun. Hello, naintindihan niyo po?
Kasi yung iglesia, tinipon tayo ng Diyos dito. Bilang pamilya. Dapat maisip natin na ang Diyos kailanman hindi nagplano, nagkagusto na tayo ay mapahamak. Ang Diyos, ang gusto ng Diyos, tayo ay mapabuti, makatagpo ng biyaya, makatanggap ng salita, lagi-lagi mula sa Kanya. Kaya yung ating isipan dapat nakapuko sa gusto ng Diyos. Nasabi ni Pablo, yung gusto ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, huwag ninyong walang kabuluhan. Gusto ng Diyos yun. Yung gusto ng Diyos, huwag niyong pigatiin ang banal na Espiritu. Yun ang gusto ng Diyos. Yung gusto ng Diyos, iwan niyo na yung galit, poot, sama ng loob, pag-aaway, paninirang puri. Yun ang gusto ng Diyos. Iwanan yung bagay na yun. Gusto ba ng Diyos, maging high blood po kayo lagi-lagi? Gusto ba ng Diyos, lagi tayo galit? Gusto ng Diyos, lagi tayong mga away? Hindi nga ng gusto ng Diyos, gusto po ng Diablo yun, hindi ba? Kaya pag na-born again tayo, nagbabago yung ugali, pag-iisip, pagkatao. Yan sabi ni Pablo dito, dapat kayong maging mabait sa isa't isa, mahabagi, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Ito ang gusto rin ng Diyos, tama po? Maging mabait, maging mapagpatawad, mahabagin. Subalit, sa loob ng iglesia, hindi po pwede po masunod ang mali sa church. Sa church, dito po sa church natin. Sa church na ito, na ibinigay ng Diyos. I'm sorry po, pero minsan very strong yung resistance ko sa ganung bagay. As a church pastor, I stand. Pag sa truth is the truth. Whether sometimes masasaktan tayo, masasaktan tayo, but it is the truth. Kailangan natin sundin yung tama. Tama po. Kasi yun yung magpapabuti sa atin. Kahit minsan saktan yung pride natin, saktan yung kalooban natin. Kung ito yung tama, dapat tayong sumunod at lumakad. Ako rin gano'n. Kung dahil sa tama, ako ang mamaliin, kayo na lang ang pumalit sa akin. Kasi yung tama, yung katotohanan, ang dapat na mahayag sa ating lahat. Tama po? Hindi po yung mali. Kung ang pastor po gumagawa ng mali, magugustuhan niyo ba? Kung ang pastor po kumukuha ng pera, tapos kung ang pastor ay gumagawa ng immoralidad sa loob ng church, tapos pagkatapos ng preaching, yung pastor nakikita nyo, pag-alagala, painom-inom, magugustuhan nyo ba yung ganong pangangaral, pagtuturo ng Biblia? Pero hindi. Kaya kami rin, maingat, hindi ba? Pero dapat yung truth, yung tama, yung dapat na katotohanan, yun ang ating panindigan. Kahit mag-cost pa iyan ng sometimes kamatayan o sometimes pride natin ay sinusugatan. Walang problema. Ito yung tama eh. Mananalo tayo kung sumusunod tayo sa tama. Mananalo tayo kung ang lagi natin gustong gawin ay matuwid, kabanalan. Mananalo tayo. Hindi tayo babagsak. Bumabagsak lang ang tao kapag iniwan yung mali. Pag iniwan yung tama. Pagka ang tao ay iniwan yung tama, nabuhay sa mali, babagsak po siya. Ano? Tayo dapat ganun tayo pumili. Kung tama po ang pinipili ninyo, patatatagin tayo ng Diyos. Kung kabanalan ang pinipili natin, patatatagin tayo ng Diyos. Kung sumusunod tayo sa church, patatatagin tayo ng Diyos. Hindi po ako ang sinusunod nyo dito. Hindi po ako boss dito sa church. Sorry po Hindi po ako ang nasusunod dito. Yung salita ng Diyos. Kung ano yung tama na sinasabi ng Biblia, lahat tayo dapat sumunod dito. Tama po? Pati ako. Kasi yun ang mas maganda sa paningin ng Diyos. Naintindihan niyo po? Mas maganda yun sa paningin ng Diyos. Of course, ilinagay kami sa inyong harapan para Para pangalagaan yung iglesia, magturo, mangaral, i-shape yung karakter, buhay Kristiyano. Kaya itong pag-aaral, sinabi ni Pablo, ito ang dapat niyong gawin, sinasabi ng salita ng Diyos, huwag niyong pagwalang bahala ang kaligtasan ng biyaya ng Diyos. Ito sinasabi sa atin ng Diyos. Tama po? Hindi po ako. Kaya nga sinabi ni Pablo dito, sabi niya, gumagawa kami kasama niya. Yamang gumagawa kami kasama niya. Sino po yung niya? Ang Diyos.
Kaya sabi niya sa verse 1, nananawagan din kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. So, ibig sabihin si Pablo hindi nagsasalita ng para sa kanyang sarili lang. Hindi sinasabi ni Pablo na nananawagan ako sa inyo. Ako lang nananawagan sa inyo. Huwag niyong bigang walang halagang biyaya. Sinabi niya, nananawagan kaming kasama ng Diyos dito. Even God pleading, sabi ron, begging, please, huwag niyo pag walang bahala ang biyaya na ating pinangkat. Kaya yung sinasabi ni Pablo, sabi niya, nananawagan kami sa inyo. Okay? So, kaya doon po sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, ngunit ang matibay na saligan ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak na ganito. 2 Timothy chapter 2 verse 19, sabi po rito, ngunit ang matibay na saligan ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak na ganito. Kilala ng Panginoon ang mga Kanya. Kaya sabi, lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Sabi po dito, kilala ng Panginoon ang mga Kanya. Brothers and sisters, napakahalaga po nito. Tama po? Kumbaga, kilala mo yung anak mo. Tama po? Kilala mo siya. Yung ibang anak, kilala niyo ba? Hindi niyo kilala. Pero yung anak mo, kilala mo. Tama po? Ang Diyos, kilala niya yung sa Kanya. Tama po? Hindi tayo makapaglihim sa Diyos. Kilala ka ng Diyos, kilala tayo ng Diyos. Hello, naintindihan niyo po? Kaya sabi dito, ngunit ang matibay na saligan ng Diyos ay nananatiling matatag, na may tatak na ganito, kilala ng Panginoon ang sa Kanya. Salamat naman kung gano'n. Kilala ng Diyos kung sino yung sa Kanya. Ang po. May ebidensya ba yung mga taong sa Diyos at sa Kanya? Meron bang evidence? Sinasabi ni Pablo, ang mga taong sa Diyos ay gumagawa para sa Diyos. Gumagawa kasama ng Diyos. Ang po. Ginagawa nila yung kalooban ng Diyos. Kaya sabi po dito, sa 1 Corinthians chapter 8 verse 3, subalit kung ang sino man ay nagmamahal sa Diyos, ang taong ito ay kilala niya. 1 Corinthians chapter 8 verse 3, sabi po, subalit kung ang sino man ay nagmamahal sa Diyos, ang taong ito ay kilala niya. So lahat tayo, kung nagmamahal tayo sa Diyos, kilala tayo ng Diyos. Tama po? Mahal niyo ba ang Diyos? Mahal niyo ba ang Diyos? Kunti lang sumasagot sa kamay niya. Ngayon lang, Lord. Siyempre, dapat mahal natin ang Panginoon. Kung mahal natin ang Diyos, halimbawa, mahal mo ang nanay at tatay mo, dapat mo siyang sundin. Tama po? Dapat mo siyang igala. Yan ang response ng pag-ibig. Dapat mo siyang sundin, igala. Dapat mo mahalin yung mga parents. At baka yung mga anak dito, mahal na mahal ko nanay at tatay ko kasi lagi ako binibigyan ng baon. Ano pag walang baon? Hindi ko lang muna siya mahal ng baon. Kaya conditional yung pag-ibig, di ba? Pag may baon ka lang, mahal kita, pero pag wala, baon muna bago pag-ibig. Bago susunod, baon muna. Sige na, pili ka doon, bibigyan kitang piso. O sige, may bigay, kaya susunod. Pag walang bibigay, ayaw sumunod. Di ba? Pero alam nyo, ang Kristiyanong pamilya, Kristiyanong parents, iba yung pagbibig nila sa mga anak. Unlike sa mga hindi Kristiyanong mga nanay at tatay. So ganun din sila, pero yung kung minsan, nagiging conditional lang yun ang tangko. Pero sa atin bilang mga Kristiyano, hindi conditional sa atin ang pag-ibig sa anak. Kahit nga minsan ayaw mo sumunod niyan Pag humingi ng baon, bigay ka pa rin, di ba? Di ba? Kaya para hindi ka na lang magalit, pag humingi ng pera at hihingi at meron ka, bigyan mo na lang para hindi ka na lang magalit. Kasi minsan, pag nagalit ka, wala rin namang kahihinatnan
sa dulo, ikaw pa rin ang talo, di ba? Pero, marirecognize mo yung pag-ibig ng Diyos ganito. Unconditional din. Kahit minsan ayaw natin sumunod, ayaw natin gumawa, ang Diyos pa rin naman ay nandiyan pa rin. Tama po. Minamahal pa rin tayo. Ang problema lang, meron din minsan ng Diyos pagkukorek sa atin. Kayo po, nakaranas na ba kayo ng disiplina ng Diyos? Ha? Yung mukhang mga kasunubin ito mga ito. Mabait niyo. Hindi. Nakaranas na po kayo ng pagtutuwid ng Diyos? Pagkukorek? Ako minsan gano'n, sa isip, pag may naisip akong gano'n, mali yun, ba't mo ginano? Ibig sabihin ng Diyos, nagpo-correct ka agad sa atin. Tama po? Bakit po? Binabantayan tayo ng Diyos. Maaari tayo magkamali, subalit mabilis tayong itatama ng Diyos kung ang puso natin ay handang magpaturo. Kung di tayo ma-pride, kung di mataas ang puso natin sa harapan ng Diyos, madali tayong makakabalik sa tama. Pero pag ma-pride po tayo, mahirap po tayo matuto sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Kasi tayong mga tao, laging naka-front tayo sa pagkakamali. Tayong mga tao, laging naka-front tayo sa ating pagkakamali. Wala pong taong hindi nagkakamali. Walang taong hindi nagkakamali. Pero ang mahirap kung ang pagkakamaling yon ay dumala sa iyo ng pagkasira at pagkawasak. Ano po? Kaya sabi ng Bible, tayo ay kilala ng Diyos ng mga nagmamahal sa Kanya. Okay? Kaya sabi po sa Romans chapter 8 verse 28, nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sabi po rito, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. So, sabi po dito, ang mga gumagawa ng ikabubuti na nais ng Diyos, ito yung mga taong umiibig sa Kanya. Umiibig ako sa Diyos. Kaya po, nakita ko naman sa inyo yung pagsuporta nyo sa ating Bible seminar sa Manila. Alam nyo, kung hindi kayo sumusuporta, hindi tayo nagkakaisa, mahirap bumawa ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. At yung mga taong ito, dinadala sila ng Diyos sa harapan ng Ebanghelyo sa pamamagitan po ninyo. Tama po? Pero kung hindi tayo united, kung hindi tayo nagsasakripisyo, mahirap po ma-achieve yan, ma-accomplish. Dahil sinasabi ng Biblia, ang unang gusto ng Diyos, ang church magkaroon ng unity. Tama po? One spirit, one mind. Tama po? Sacrifice, one sacrifice. Now, kung na-achieve natin ito, mauna ang pagkilos ng kapangyarihan ng Ebanghelyo, kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa atin. Pero sa unang araw, medyo struggle, di ba, sa mga sistema, sound system, pero overcome naman. Yung hindi sumasama ang Diyos sa atin, hindi gumagawa, tumutulong sa atin, mahirap tayo magtagumpay. Sa totoo lang, minsan nararamdaman ko yung pagod, tama po? Ako, nararamdaman ko yung pagod, pero nararamdaman ko rin yung saya. Kasi araw-araw, gabi na uuwi, mga 9 na, makakauwi sa bahay. Di ba? So kaya kung titignan po ninyo kung walang tulong ang Espiritu ng Diyos sa atin, mahirap yung ganito gawain. Hindi ba? Napansin ko, ang mga sisters, mga brothers and sisters, napansin ko, umaga pa lang o gabi pa lang nag-uusap na sila. Anong gagawin? Ganito. Pag umaga, alas 9, nagsisimula na. Maghapon yan hanggang gabi, 9 to 9. Nakita ko 9 to 9. Yung iba siguro mga gawain sa bahay, naiwan nyo na. Di ba? Paglalaba, tapos yung mga ibang bagay hindi na nagawa dahil sa gawain ng Diyos. Ano po? Eh nung naglabaw kayo, uminit pa ulo nyo? Lubang laba ito. Natipon, di ba? Uminit pa ulo nyo. Hindi na nakagawa ng gawain bahay. Kaya alas 8, alas 9, nandun na sa gawain. Nagpe-prepare na ng pagkain ng mga dadalo sa Bible seminar. Alam nyo, yung bagay na yon sa mga tao na gumagawa, nagbibigay, nagluluto, yung bagay na yon ay maaari hindi napapansin ng ito. Pero sa paningin ng Diyos ay nagiging
kalugod-lugod. Tama po? 1 week, 5 days yung ganong senaryo. Every day. Tama po? So kung ganon, yung biyaya ng Diyos na susuklian natin sa pamamagitan ng ganitong pagsasakripisyo. Yung biyaya ng Diyos na ibabalik natin sa Panginoon sa pamamagitan ng inyong mga pagpapagal. Kaya sinasabi ni Pablo, huwag niyong walang kabuluhan ng biyaya ng Diyos. Ano po? Kaya doon sa Ephesians chapter 2 verse 8 sabi niya, sabagat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag pagmalaki. Sabi po, sa biyaya kayo naligtas. Yun po yung sinabi rito sa Ephesians chapter 2 verse 5, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway. Binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo naligtas. Inulit yung biyaya dito, kayo'y naligtas. Sa Ephesians chapter 2 verse 8, sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Dahil yung biyayang ito, sabi ni Pablo, huwag niyong walang kabuluhan. Yung biyayang ito, huwag maging walang kabuluhan para sa inyo. Okay? Kaya, sabi ko sa Romans chapter 3 verse 24, sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Biyaya, tinanggap natin ito. Sabi, sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob. Kaya po, naiisip niyo ba ito? Tumatanim ba ito sa inyong isip at sa inyong puso, yung salitang biyayang ito? Pag yan ay tumanim sa inyong puso, pag yan po ay in-meditate niyo, maiisip niyo, hindi nga ako karapat-dapat dito, Panginoon, sa biyayang ito. Kaya paano ba natin tinanggap ang biyaya? Una, tinanggap natin yung biyayang ito sa pamamagitan ng pagdurusa ni Kristo. Naintindihan niyo po? Sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, pagdanak ng kanyang dugo, ang biyayang ito ay tinanggap natin. Kaya sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 7, mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa kayamanan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ng pagdurusa ni Kristo, ang biyayang ito tinanggap natin. Okay? Kaya kung tayo ay tumanggap ng biyayang ito, dapat po natin itong ma-realize. Doon po sa Hebrew chapter 2 verse 10, sabi po, sapagkat nararapat na ang Diyos para sa Kanya sa pamamagitan niya, ay nagkaroon ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian, ay gawing sakdal ang pagpapatatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng pagdurusa. So, mga brothers and sisters, yung biyaya ngayon na tinanggap nyo, sa paanong paraan? Ang sabi, sa pamamagitan ng pagdurusa. Nasabi sa 1 Peter chapter 3 verse 18, sabi, si Kristo ay minsan nagdusa. Si Kristo minsan nagdusa. Nagdusa siya dahil sa atin. Tumanggap tayo ng biyayang ito dahil sa kanyang pagdurusa. Kaya sabi ni Pablo, huwag ninyong walang kabuluhan ang biyayang ito. Sumunod, ang biyayang ito ay tinanggap natin sa pamamagitan ng awa at habag ng Diyos. Naalala niyo po sa Luke chapter 18, yung isang tax collector. Anong sabi niya? Panginoon, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Kaya ang Diyos ay nahabag sa kanya. Tumanggap siya ng biyaya sa pamamagitan ng habag ng Panginoon. Okay? Kaya po, dapat maisip natin na ang biyayang ito hindi dumating sa akin ng ganong kadali. Pangatlo, ang biyayang ito tinanggap natin sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo. Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. So yung biyayang sinasabi ni Pablo dumating sa atin sa pagdurusa ni Kristo, sa pagdanak ng dugo ni Kristo, sa pag-iibig ng ating Panginoong Kristo. Kaya sabi ni Pablo, yung biyayang yan ay hindi ninyo tinanggap na simple. Kaya huwag niyong ituring na ito ay walang kabuluhan. Yung pinakamasayang bagay, naligtas ako ngayon. Pero kahit mahirap ang buhay Kristiyano,
Tama po? And sabi ni Pablo, yung pag-ibig ni Kristo, sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang umihimok sa amin. Ano po? Pag-ibig ni Kristo ang umihimok sa inyo, sa atin. Dahil mahal ko ng Diyos kahit marami akong kulang. Kaya ho, mga brothers and sisters, sa church, okay? Sa church po dapat ma-realize natin kung gaano tayo nagpapahalaga sa biyaya. Paano ko ipapakita yung pagpapahalaga ng biyaya ng Diyos? Sa pamamagitan ng church. Dito sa church, ma-express mo yung pagsusukli sa Panginoon. Di ba? Dito sa church. Kaya yung iba, gumagawa sa church, nagkakaloob sa church, nagluluto, nag-i-invite, gumagawa sa gawain. Dito nila na-express yung pagsusukli sa biyayang ito. Kaya yung mga brothers and sisters, makikita natin paano mo sinusuklian ang biyaya ng Diyos. Okay? Sa verse 2, sabi niya, sabagat sinasabi niya sa panahon kanais-nais pinakinggan kita, tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon, ang panahon kanais-nais, actually, this verse referring in Isaiah chapter 49 verse 8. Sinabi niya, sa panahon kanais-nais pinakinggan kita. Okay? Sa Isaiah chapter 49 verse 8, sabi, ganito ang sabi ng Panginoon. Sa kalugod-lugod na panahon, sinagot kita, at sa araw ng pagliligtas ay tinulungan kita, aking iningatan ka, at ibinigay kita bilang isang tipan sa bayan, upang itatag ang lupain, upang ipamahagi ang sirang mana. Okay? Sabi dito, sa panahon, tama po, sa panahon kanais-nais tinulungan tayo ng Diyos. Kailan po yun? Yung tax collector, kailan siya tinulungan ng Diyos? Nang humingi siya ng habag sa Diyos. Tama po? Panginoon, maawa ka sa akin na isang miserable sinner. Sa panahon yun, tinulungan ba siya ng Diyos? Yes. Nang humingi siya ng habag sa Diyos, tinulungan siya ng Diyos. Tinanggap ng Diyos yung kanyang panalangin. Kaya, yung maniningil ng buwis ay tumanggap ng habag. Tama po? At yung habag na yan ay tulong ng Diyos sa kanya. Nang siya ay humingi ng awa. Nagmakaawa sa Diyos. Kaya tayong lahat ay tumanggap ng ganito kadakilang biyaya. Pero, darating ang araw, yung panawagan ito, yung offer ng biyaya ay matatapos. Darating ang araw, yung biyayang tinanggap ninyo ay matatapos na rin. Ang ibig sabihin, hindi na ito i-offer pa. Ngayon, yung biyayang ito, natanggap na natin, subalit ini-offer pa rin sa iba. Pero hinahamak ito ng ibang mga tao. Ayan, namatay si Kristo. Kaya sabi ni Pablo sa mga hindi Kristiyano, huwag niyong pagwalang halaga ang biyayang offer sa inyo para maligtas kayo. Tama po? Sa mga ligtas, huwag niyong ipagwalang halaga ang biyayang ito. Dapat niyong suklian ito. Dapat niyong suklian. Dapat niyong ibalik sa Panginoon ito para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Huwag mong sirain ang biyayang tinanggap mo. Ibig sabihin, dahil sa pamumuhay mo, dahil sa iyo, yung Diyos ay nahalalait, nahahamak, yung church ay nahahamak, dahil sa iyo, yung biyayang tinanggap mo, huwag mong hayaan maging walang kabuluhan sa iyo. Dapat dahil sa atin, yung church ngayon ay magamit upang maging asset ng Diyos. Katulad ng ginagawa natin ngayon sa pagtuturo sa kanila at pag-ministry. So, yung biyayang yun ay nag-extend na sa kanila. Ibig sabihin, yung biyayang tinanggap nyo, may supli. Tama po? May supli na. Nandun sa kanila, yung mga kaluluwa, may supli. At dapat ingatan natin yun, mga brothers and sisters. Yung supli na yun. Panginoon, ito yung binabalik namin sa iyo. Okay? Kaya tayo, binibigyan tayo ng biyaya. Subalit yung iba, binigyan tayo ng biyaya. Yung iba, hinihintay na matanggap ito. Subalit kung itinatanggi nila ito, ibig sabihin, sinasabi ni Pablo, wala bang kabuluhan sa inyo ang biyayang ito. Kaya po, sabi po dito sa 2 Peter chapter 3 verse 15, at inyong ituring ang pagtsatsaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan, gaya rin ang ating minamahal na kapatid na si Pablo, ayon sa karunungang pinigay sa kanya, sinulatan kayo. Okay? Kaya tanong, paano natin sinusuklian yung biyayang ito? Kayo po, naligtas ba kayo? Ligtas na po ba kayo?
Kung ligtas na po kayo, ang sinasabi dito ni Pablo, suklian nyo yung biyayang ito. Huwag nating hayaan na ang biyayang tinanggap natin ay suklian natin ng mali. Okay? Kasi hindi ba yung church, tingnan po niyo, this is the reality, yung picture ng church. Picture ng church na born again. Ano po? Kaya makikita nyo naman yan eh, hindi ba? Sa tingin, halimbawa, itong church, diba? Ayan, anong church yan? Born again. Ayan, maragang tumatalo dyan. Oo, maragang. Diba? Pero, kung dito tayo dumadalo, tapos uwi tayo sa community kung saan tayo, pag hindi tayo nabuhay sa ilalim ng biyaya ng Diyos, hindi natin sinikap, ingatan yung patotoo natin, yung buhay Kristiyano, hindi natin pinahalagan, tapos yung mga tao nito nakikita, tayo ay nagiging problema sa kanila, yung komunidad ganito. So yung church ng born again, yung church na ito, anong iisipin nila? Alam niyo, walang iniwan yan sa mga pastor. Yung mga pastor, pagka gumagawa ng mga corruption, gumagawa ng mga kamalian sa church, lahat ng pastor, minsan tinitignan nila gano'n. Pastor nyo, kaya walang kinukuha sa inyo niya. Pinatarahan lang kayo niya. Bakit? Kasi nung kami nagkaroon ng pastor, ganyan ang ginawa, pinirahan lang kami. Ganon na rin yung tingin nila. So, ano kailangan natin gawin? Kailangan natin i-prove na hindi tayo ganon. But of course, yung pagpuprove ng ganong bagay, kailangan natin ng sapat na panahon. Ako, bilang isang pastor, na pag-iisipan ng ganon, kailangan ko i-prove yun, pero hindi sa madaling panahon. Kailangan i-prove mo yun sa matagal na panahon. Consistent ka. Yung sinasabi nila, hindi mo naman talaga ginagawa, pero kailangan mong i-prove. Pero sa mahabang panahon. Hanggang sa umarap ka sa Diyos. You prove yourself na yung pagtawag ng Diyos ay hindi sa ganun bagay. Kailangan, yung Christian life natin, yung buhay Kristiyano natin, pinahalagahan natin yung biyaya ng Diyos hanggang humarap tayo sa Diyos. Ako rin, bilang pastor na tinawag ng Panginoon, kung ano yung tama, kung ano yung banal, kung ano yung mabuti, kung ano yung nararapat para sa iglesia, dapat ma-improve hanggang pagharap sa Diyos. Hindi mabago. Kasi maraming mga tao na nagpastor ngayon, mabuti, maganda, simula sa huli, problema na. Bakit po? Kasi natutokso sa mga bagay sa loob ng church. Natutokso sa pera, natutokso sa immorality, natutokso sa fame, na nagiging famous, nagiging kilala. So natutokso sila, nalilimutan nila yung kanilang sarili sa harapan ng Diyos. Kung wala ang salita ng Diyos sa'yo, isa ka lang small lang. Wala kang bagay na magagawa kung wala ang salita ng Diyos sa atin. Tama po? So, meron tayong salita ng Diyos, meron akong salita ng Diyos ngayon, nilagay ng Diyos, kaya ako nakatayo sa inyong harapan. Pero kung wala yun, hindi ako tatayo. Tama po? Ano ang sasabihin ko sa inyo? Kayo rin, meron kayong banal na espiritu, nasa sa inyo yung salita ng Diyos, nasa inyo yung banal na espiritu, mga brothers and sisters, pwede kayo pumili ng tama. Diba? Para kayo magamit na. Bakit po? Alam natin, yung biyayang ito, ibinigay sa akin kahit hindi ako karapat-dapat. Kaya dapat kong ingatan ito at pahalagahan. At ano ang biyayang ito? Ito po yung kaligtasan na inyong tinanggap. Kaya yung tanong, paano susuklian yung Lord? Alam nyo, maraming mga naligtas na kaluluwa, mga naligtas na brother and sister, sinusuklian nila yung biyaya na kanilang tinanggap. Pero madali ba suklian ang biyaya ng Diyos? Madali ba? Madali mo ba suklian? Hindi. Bakit po? Tignan mo yung mga brothers and sister dito. Magluluto kayo dyan, magsisimula kayo umaga. Tama po, hanggang hapon. Madali ba yun? Hindi madali suklian. Pero dahil sa pinapahalagan mo ito, dahil iniisip mo para sa Panginoon ito, gusto kong suklian kahit sa ganitong paraan. Tama po?
Kahit mahirap, kahit minsan magiging hadlang sa trabaho ko, o minsan ay yung trabaho, iwan muna, o ako may mga dapat gawin, iwan muna. Eh mahirap po yun, tama po? Pumipili tayo ng mga bagay na alam natin, para sa Diyos naman ito eh. Ibig sabihin, mga brothers and sisters, yung pagsusukli po ninyo ay mayroong sakripisyo. Tama po? Yan po yung ginagawa ng tao na taong naligtas. Kaya sabi ni Pablo, kung sinusuklian mo ang biyayang ito, makikita mo yan sa kanila. Tama po? Nagpapagal sila, binibigay nila yung pera, oras, katawan para sa Ebanghelyo. Kung minsan, inuusil pa sila. Pero, inisip nila, yun yung gusto ng Diyos. Kaya mga brothers and sisters, patatagin niya pa yung inyong pagbabalik at pagsusukli. Alang-alang sa atin? Hindi. Alang-alang sa Diyos at sa mga kaluluwang hindi pa ligtas. Ano po? Kaya tayo gumagawa ngayon para sa mga taong hindi pa ligtas. Naintindihan niyo po? Kaya tayo gumagastos, kaya tayo nagpapagal, kaya tayo tumatayo para sa mga taong hindi pa ligtas. Hindi mo para tayo kumita kung ano ang bagay. Para sa mga kaluluwang ito na naghihintay pa ng Ebanghelyo. Kaya tayo gumagawa. Kaya ako nandito para pa sa mga kaluluwang hindi pa ligtas. Yun yung calling ng Diyos sa church, at sa bawat isa sa inyo. Kaya sana, mga brothers and sisters, ingatan natin ito, pangalagaan natin yung mga bagay na ito, suklian natin ito, sa pamamagitan ng pagtsatsaga, pagsasakripisyo, pagsunod. Darating ang araw, pagharap niyo sa Diyos, ito-congratulate din kayo ng Diyos. Well done, good and faithful children o anak. Tama po? Kaya, sana po, balikan niyo yung ganong bagay. Panginoon, naligtas ako, yung biyayang ito, paano ko pasusuklian. Pag dinadalaw kayo ng mga pagsubok at trials, bumalik lagi kayo sa pag-ibig ng Diyos. Dahil yung pag-ibig yung pag-ibig, kapigatian, kamatayan, hindi makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Ano po? Mananatili po yan. Kahit po'y mananatili. Aming Ama na nasa langit, na siyang nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan, tumawag sa amin, nagligtas sa amin mula sa walang hanggang kamatayan, at nilagay kami sa iglesia na inyong itinayo bilang pamilya na hinugasan ng dugo ng aming Panginoong Jesus. Narito po kami, salamat po sa inyong ginawa sa pamamagitan ng iglesia ng mga brothers and sisters na kumilo sa pangangaral ng Ebanghelyo sa Manila. Kaya narito po kami, patuloy niyo pong gamitin ang mga brothers and sisters ng Kailaway, ng Manila, alang-alang sa hindi paligtas. Ilagay niyo po sa aming puso kung gaano kahalaga ang biyaya na aming tinanggap. Kung may mga brothers and sisters na naliligaw, maawa po kayo sa kanila, gabayan niyo po sila na magsisi, makapanumbalik po sa inyong harapan. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.